Guys, nakapag-check-in na tayo and look, mayroon ditong Betty's Burgers. Gate 8 dito sa Sydney Airport ha. Top tourist refund. Yun, yung presensya talaga ng Pinoy makikita nyo doon. Nakala nila parang 30,000 pesos ganyan kasi helicopter ganyan. Ngayon po, sasabihin ko sa inyo yung thoughts ko sa Sydney at yung thoughts ko sa Melbourne. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon, we are down to our last episode ng ating Australia vlogs. And alikan tayo ngayon sa lobby. Mag-check out na kayo tayo dito sa Verius Central. So inaantay ko lang yung signal para makaalis na tayo. And now, pupunta na tayo sa Museum Station. Then from there, didiretso na tayo sa International Station. International train station. Yun. So, iniisip ko nga kung gagawin ko ba yung cheapest way or dun tayo sa most convenient way again. Kasi guys, gabi, ano pa lang, wala pang araw. And also, ang bigat ng maleta and ito, meron tayong mga dala, ganyan. So, sinabi ko, okay, sige, pwedeng gawin na lang ulit natin ginawa natin before. Kasi meron sa akin mga nag-PPM na kung paano daw yung cheapest way. So, if ever po kung gusto nyo po mag-cheapest way, ilalagay ko dito sa screen. Ayan, pa-pop up ko dyan. Kung paano. Okay, kung paano magpunta sa train station from here sa Museum Station. I mean, sa International Train Station from here sa Museum Station. So, ang mangyayari, from Museum Station, dire-diretso, pero hindi kayo bababa sa pinaka-airport train station, kundi sa Mascot. Doon kayo muna bababa. Then from there, magbabas kayo. So, paano yung transfer for me? Kasi maglalakad-lakad pa siyang ganyan. And also, bit kayo maleta. So, medyo hassle siya. And palipat-lipat pa. Pwede namang isang diretso na lang. Though, medyo pricey. Pero less than 1,000 pesos lang naman siya. So, yun. Ganun ang gawin natin. Most convenient way. Kasi meron din naman tayong dalang maleta na napakalaki. Ngayon, tara. Punta na tayo. We're leaving our hotel. Bye-bye, Verius Central. Maganda ang stay ko sa'yo. Like, literally. Tapos ito na yung Basket Brothers. Hala, yung kinainan nating Basket Brothers, sarado na siya ngayon? Or parang nire-renovate? So, ito po ang ating dadaanan. Doon pa tayo sa bandang dulo. Kasi doon ang pinaka train station entrance. So, tatawid pa tayo sa isang kanto. Alam nyo guys, sa dulong part ng vlog na to, ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung parang pinaka, what do you call this? Sabihin natin nang ibabaw sa atin between Sydney and Melbourne. Kasi syempre, we need to compare din kahit papano. And alam naman natin na may rivalry between Sydney and Melbourne. So, yung thoughts ko at yung opinion ko, sasabihin ko sa inyo later. We're here! Ayan na yung Museum Station, guys! So, dito tayo sakay sa Reves B via Airport Stations. So, doon tayo bababa sa International. So, departs in 3 minutes. Let's go! Dito po Platform 2, T8. Alam nyo, actually, itong ating Opal card, may pa siyang $20. Hindi ko pa tinatanggal yung sticker, oh. Paalis na tayo at lahat. Ito na talaga. Ito na yun. Nasasaya papas ako. Ito yung pinaka-ayokong araw usually eh. Last day. Ganda, no? Sakto! So, hindi pa pala itong train na sasakyan natin. Be mindful sa sa mismong screen, ha? Tignan nyo mabuti kung ano yung mga stops. Nakalagay din naman dyan yung platform. So, I think dun tayo sa MacArthur or Reves B. Kasi may via airport stations. So, depart siya 4 minutes. Tayo makakasakay dyan sa taas. Kasi guys, grabe ang bigat ng maleta natin. Dyan lang tayo sa baba. Ayun guys, tignan nyo. Nasa domestic airport tayo. So, dito tayo sa international. First time natin dito sa international airport, guys. Kasi before dun tayo sa domestic diba? Alala nyo. Tap na natin dito yung Opal card natin. Let's check kung magkano siya. Magkano kakaltas. Oh, sakto. 20.89. Sakto yung laman ng card natin. Kasi inubos ko lang talaga siya Okay guys, so this is what it looks like here. Mga ganyang flight natin. Oo nga pala, ilagay ko dito yung flight number natin ha. Philippine Airlines tayo, 10 o'clock yung ating flight going back to the Philippines. At ang dating natin noon, 5. Tagal no? So ganito ang itsura here. Wait, hanapin natin yung Philippine Airlines. Pal. Ayun, sa check-in H tayo. Let's go. Yung mga napipili nating airline, laging nasa dulo. Pal, nasa dulo ka pala here. Check-in H. Dulo pa rin. Ayan, ito na. Kita ko na. Pal.
Guys, nakapag-check-in na tayo and look, mayroon ditong Betty's Burgers. Gusto ko sana maghanap ng fish and chips kasi mamimiss ko siya. We're heading na sa immigration. So guys, nakalagpas na tayo sa security check and sa e-gate here. So ito po ang itsura dito. Duty-free zone na siya. And medyo matagal pa yung flight natin but papakita ko pa sa inyo muna itong Sydney Airport. Ang lawak din pala niya, no? Parang it's giving Qatar Airport, yung sa Hamad. Yung dito sa mga ganitong klaseng thing. Kaya lang wala akong bibilin dito, guys. Wala tayong titignan, ganyan. So diyang ano lang, window shopping, ikot-ikot lang, walking tour lang. Ito ulit yung binila natin, no, JB Hi-Fi. Hanapin na muna guys natin yung yung tax refund. Kasi di ba naalala nyo, meron tayong biniling AirPods. So, tayo po ay magre-refund now. Nasa gate 8 daw. So, ano bang gate to? 10 pa lang tong area na to. So, sa 8 tayo. Ito guys, gate 8 dito sa Sydney Airport tourist refund. Ano nakalagay dito sa TRS? Ano meaning ng S? Tourist refund SIM. Okay. Medyo mahaba ang pila. So, ang mahalaga lang dito guys is dapat dala niyo yung mismong product. So, ako naka-carry on sa akin yung AirPods na binili natin. And aside from that, is dapat yung resibo nasa inyo din. And I think, hihingin din yung passport for checking purposes. Guys, nakapag-refund na tayo. So, super dali lang. Ang hiningi lang sa atin is yung passport natin, boarding pass, tapos hindi actually hiningi yung mismong product pero nilabas ko na agad yung AirPods na box kasi yun ang sabi online, kailangan daw ay ipakita yung mismong product. So I think siguro dahil nakita na kaya hindi na tinanong. And nanghingi sila ng isang card. Pwede kahit hindi na yung ginamit mo sa pambili ng mismong item. So ang pinambili ko kasi, ang gamit ko is credit card ng BPI. Tapos yung binigay ko doon is GCash Visa card naman yung binigay ko. So in total, ang na-refund po natin ay 73. Kaya pakita ko. Ayan po ang total price. Diba? $31 din yun. Okay din yun. Ang laki din nun, ha? Look, oh. Ang luwang here. Okay. Madaming kainan. May McDonald's ako nakikita. May Sumo. May KFC. And may Papa Rich. Diyan. Order na muna tayo ng food kasi kailangan nating kumain because we need to drink vitamins and minerals. Wow! Vitamins and minerals. Take away dito? Take away lang ang mga nila. Grabe, mas mura pa yung pagkain dito sa airport kaysa dun sa mismo CBD. Dito na tayo, guys. With Manila being 2 hours behind Sydney. Secure for your safety, please take your assigned seat as soon as possible to facilitate our departure. Please So keep your sa seatbelt dulo fastened at all part na to, times. dito ko As nasasabihin we yung may budget, experience unexpected expenses, turbulence during tips, flight. saka yung Sydney We will versus take you Melbourne. with the latest So, arrival ito information as ating we get husga. closer Okay? to Manila. Wait lang kayo dyan. Once again, Uwi thank muna you ako for flying Pilipinas. Philippine Airlines. Hello guys! Hello sa inyong lahat at ngayon po dito sa part na to ay sasabihin ko naman sa inyo yung comparison natin from Melbourne versus Sydney and also lahat ng mga travel expenses natin and kung sino yung bias natin sa dalawa, di ba? At kung ano yung tinignan natin bakit siya, ganyan, ganon. Okay? So pagkukumparahin natin siya, okay? And now magsimula na muna tayo. Syempre, first and foremost, kapag meron tayong mga ganitong vlogs or part ng vlog is sinasabi natin yung itinerary, travel expenses, mga tips, ganyan. And also, now, since nagpunta tayo sa dalawang area, may comparison part, okay? Magsimula na muna tayo sa itinerary. So, yung itinerary po nito ay sinabi ko na din nung una, episode 1 pa lang na disclaimer, lahat ng pinuntahan natin is for first-time travelers sa Australia. So, lahat ng pinakita ko, yan usually yung ginagawa ng mga tao kapag ka first time. Like, kapag ka, kunyari, Australia, unang pumapasok sa isip, Sydney, unang pumapasok, Melbourne, ganyan. And, yun ang ginawa natin. Nag-tours tayo, lahat ng mga famous tourist spots, pinuntahan natin. And, pwede din naman po magdagdag kayo, magbawas kayo sa mga sasabihan ko itinerary kung ayaw nyo yung mga ginawa natin. And kung gusto nyo na mas laid back, lumabas pa kayo sa mga cities na sasabihin ko, okay? So, nag-travel tayo sa Australia from June 17 to June 30. Ito na. So, yung June 17, yung arrival natin doon sa Australia. And, kinabukasan po noon is June 18, nag-explore tayo ng CBD. So, pinuntahan natin lahat. Sumakay tayo ng tram, kasi free tram zone doon. Inikot natin yung areas ng mga popular. So, ilalagay ko po dito para makita nyo kung ano yung mga pwedeng ikutin sa CBD area ng Melbourne, okay? Then, June 19, yun po yung simula ng tours natin.
And ang unang tour natin is ang Penguin Parade, Wildlife, and Phillip Island Day Tour from Melbourne. Medyo malayo to at medyo pricey din tong tour na to, pero I highly suggest na magpunta kayo dito kasi talagang may experience nyo kung ano yung mga sikat. Yung Penguin Parade na yung mga little penguins naglalakad, ganyan. So I highly recommend this one, and also yung wildlife area, makikita nyo din, makakita kayo ng mga wallabies, lahat makikita nyo, koalas, ganyan, okay? So, kinabukasan ng June 20, tayo po ay nag-Great Ocean Road Tour. So, itong Great Ocean Road Tour, isa din itong sikat na pinupuntahan from Melbourne, and ito, parang ano siya may Great Ocean Road talaga. So, parang, tawag doon, sa side kayo dumadaan, parang nagro-road trip lang kayo, tapos nag-i-stop kayo sa may mga scenic places. And isa yan sa mga nagustuhan ko kasi super tahimik lang ng tour na to, wala kayong makikitang iba ditong mga city, mga establishments, ganyan, kundi mga sightseeing lang, mga scenic view ng ocean, scenic view ng mga dagat-dagatan, ganyan, ganun po ang makikita nyo. Kinabukasan, June 21, free day natin yan, wala tayong tours. Kaya ang ginawa natin, nagpunta tayo sa Queen Victoria Market, nagpunta tayo sa DFO South Wharf or yung premium outlet nila, and nagpunta din tayo sa St. Kilda. Sa St. Kilda, maganda dun mag-sunset, ganyan. Though kapag ginawa nyo itong ginawa natin na to na sinabi ko sa inyo, ay medyo compress siya. So, kinakailangan maaga nyo simulan para matapos nyo na mabuti. Para medyo mahaba yung time nyo sa St. Kilda at makita nyo yung sunset, makapaglibot-libot pa kayo sa pier, ganyan, okay? Then, June 22 naman, tayo po ay nag-Puffing Billy and Hillsville Sanctuary Day Tour. Ito, gusto ko siya kasi whole day natin siyang ginawa. Okay? Yung Puffing Billy, yun yung railway na sikat. Yun yung talagang uupo kayo sa train, and I highly suggest na sana mauna kayong umupo kung saan po kayo dadalhin, pumunta na kayo agad. So, sa part namin, isa lakeside kami nagsimula. So, sa right side, wait, saan ba? Left side dapat upo. Basta kung asaan po yung mismong sampahan, doon kayo upo. Kapag ka dito yung side, dito kayo sa side na to. Kapag ka doon naman yung side, doon naman, okay? Left or right, basta kung asan kayo aakyat, doon po kayo umupo sa side na yun. Kasi doon may magandang view. Next, June 23 is yun yung biyahe time natin from Melbourne to Sydney. Then rest day lang yan. Talagang biyahe time. Nag-ala tayo na isang araw na hindi tayo lalabas. Tapos kinabukasan, exploring Sydney CBD. So, ilalagay ko dito lahat ng in-explore natin. Hyde Park, Darling Harbour, Sea Life Aquarium, Madame Tussauds, Queen Victoria Building, St. Mary's Cathedral, Sydney Tower Eye, and Sky Fist do sa Tower, and also Pitt Street Mall. Yan. Super okay siya. Tapos nagpunta din tayo dyan ng Westfield, ganyan. Super like ko yung day na to. Talagang exploration lang. June 25 is nag-Blue Mountain Tour tayo. At ito, isa to sa nagustuhan kong tour. And dito, medyo nakakatakot siya kasi meron tayong sinaksyanin dyan ng world's steepest train. Though ako lang yung medyo natakot, pero feeling ko kayo, hindi naman kayo matatakot doon. So, napakadami activities. All-inclusive yan, and medyo pricey itong tour na to. Kasi all-inclusive, wala na kayong babayaran. So, yung link naman, ilalagay ko naman sa ibaba lahat. And also, yung presyo sasabihin ko later. Standby lang kayo dyan. June 27, nagpunta tayo ng Taronga Zoo and Manly Beach. So, ito po, I highly suggest agahan nyo magpunta. Sasakay pa kayo sa ferry, ganyan, tapos pabalik, sasakay na naman kayo ng ferry, tapos pabalik, sasakay na naman kayo papuntang Manly Beach ng ferry, at pauwi na naman sa Circular Quay area, okay? And yung Taronga Zoo, mag-aalat kayo dito mga around 2 to 4 hours, depende, ganyan. Pero mahaba po, okay? Mahaba. Malaki ang Taronga Zoo para ma-explore nyo mabuti. Tayo ata, I forgot, nakalimutan ko na agad kung gaano tayo katagal dyan. Parang 3 hours or 4 hours tayo dyan. But inikot naman natin lahat. Nakita nyo naman, na-feature natin yan. And dito kayo makakita ng lion and tiger. Kasi sa mga iba nating pinuntahang sanctuary and zoo, walang lion and tiger. Dito lang ako nakakita. And sa Manly Beach, may mga coastal walk dyan yan. Maglakad-lakad lang kayo, okay? Kinabukasan, June 28, Blacktown, Luna Park, and Watson's Bay. Ito medyo ang lawak ng mga pinuntahan natin kasi nag-side trip pa tayo sa labas, sa suburbs, okay? Yung Blacktown po, isa po itong lugar sa New South Wales na karamihan sa mga, I mean, hindi naman karamihan, pero
maraming signs dito na may super laking Filipino presence. Napakadaming Pinoy, napakadaming Filipino restaurants. Yun, yung presensya talaga ng Pinoy, makikita nyo doon. Nung pagbaba ko pa lang ng train station, mga nagtatagalog yung mga tao. Ganong level talaga, like literally. And alam nyo naman, kapag kunyari may travel series tayo, may stop talaga sa mga Filipino restaurants. Kaya if you guys are looking for a Filipino restaurants, yun po ang best place, Blacktown. Okay? Then, next, after nun, ay pumunta na naman tayo sa mismong sentro. Then, nagpunta na tayo ng Watson's Bay. So, nagpunta tayo sa Watson's Bay. After natin doon, inikot natin yung coastal walk na naman dyan, yung mismong lighthouse, pinuntahan natin. Then, pinuntahan natin yung Luna Park. Yung Luna Park, free po ito. You can enter here for free. Ang babayaran nyo dito kung sasakay kayo ng rides. Kunyari kung magpipicture lang kayo tulad ng ginawa ko, ilalagay ko dito. Nagpicture lang ako talaga dyan kasi hindi naman tayo pala sakay ng rides. Libre nyo magagawa yan. Ang babayaran nyo lang yung ferry ride. Panoorin nyo na lang yung mga previous vlogs kung paano magpunta dyan. Okay? Then, kinabukasan, June 29, tayo po ay nag-coastal walk. Yung coastal walk natin from Bondi Beach to Coogee. And ito pong coastal walk na to, 2 hours to. And nung nire-research ko, sabi 2 to 3 hours. So parang feeling ko medyo mabilis pa natin siyang nagawa. Pero kung runner kayo, kaya nyo siguro ito ng 1 hour. Ako naman kasi hindi ako runner. We're just doing our best to walk. Yan, walk. Ganyan, parang medyo jogging nga yung ginagawa ng iba. Yung iba may kasama pang aso, ganyan. So yun, okay to. And super sikat po nitong coastal walk na to, kaya don't miss this one. Kapag ka pupunta kayo ng Sydney, make sure na meron kayong day sa Bondi Beach. Kahit hindi na kayo mag-coastal walk kung gusto nyo, but make sure may stop kayo sa Bondi Beach again, okay? Yun lang naman po ang itinerary natin, and ibibigay ko naman sa inyo yung sheet at sasabihin ko sa inyo later kung paano siya ma-access, okay? Now, mag-proceed na tayo sa travel expenses. And so far, medyo pricey itong travel natin na to kasi again, first time travel natin sa Australia. Hindi tayo medyo nagtipid sa mga food kasi ako kasi ang pagtingin ko sa ganito, kapag first time mo tapos gusto mo talagang makain lahat ng mga parang sikat sa kanila, ganyan. Magtipid ka na sa lahat, wag lang sa pagkain. But syempre, mag-diet ka kung gusto mo mag-diet. So, sa side natin, yung mga gastos po natin dyan, timad ang ginagawa natin, 2 meals a day. So, 2 meals a day na nga yun, pero ang pricey pa din niya. Alam niyo yun? Like, literally. So, ito po, again, for first-time travelers to, yung listahan na to. Pwede namang hindi nyo gawin yung mga tours para makatipid kayo at naka-itemize naman kung magkano yung ginastos natin, di ba? And so far, ito guys, yung pinakamahal na gastos ko sa lahat ng travels natin sa buong travel history natin, okay? Mas mahal pa siya compared sa Europe. For me sa nagastos dito kasi sa Europe, meron lang tayong binili doon. May shinapping lang tayo doon, kaya nagpamahal. Pero ito kasi wala tayong shinapping, pero ganito yung presyo niya. Okay? So magsimula na tayo. Sa hotels. Sa hotels po, 2 hotel ang tinuluyan natin. Number 1, isang Ibis Budget Melbourne CBD. Nagstay tayo doon from June 17 to 23. Ang binayaran natin doon in total is 24,181 pesos. Pangalawang hotel, sa Sydney to, ang Veryu Central. Nagstay tayo doon from June 23 to June 30. Yun yung other half ng tour natin. Second leg. And ang binayaran natin dito is 39,407 pesos. With the total price of, sa mga hotels, ang nagastos natin ay 63,588 pesos. O diba? Hotel pa lang yun, guys. 63,000 na agad. Pang Thailand, Vietnam na tong ganito. Diba? So, next, flight. Yung flight natin ay Philippine Airlines. And ilalagay ko na lang dito yung mismong aircraft at saka yung, mismong flight number natin. So, ang flight po natin from Manila to Melbourne, then yung pauwi natin Sydney to Manila na. Okay? So, ang atin pong flight is, yung Philippine Airlines, ang presyo niya is 48,430 pesos. And yung isang flight naman po natin, isang Jetstar, okay? So, yung Jetstar flight natin, June 23 siya nangyari. Ilalagay ko na lang din dito yung flight number. Then, ang flight natin doon from Melbourne to Sydney. And ang price po na binayaran natin doon is 6,088 pesos. O, diba? Medyo pricey daw yan, sabi ng mga ibang mga taga-Australia na naka-watch nung vlog natin na yun. Pero yan po kasi yung cheapest so far na naghanap ako that time. And yun po. So, in total, ang ating pong binayaran sa flight is 54,518 pesos. O, diba? Flights pa lang yan. Then next, sa tours and
activities, ito medyo madami tayong ginawang activities at tours. So, una po is yung Penguin Parade, Wildlife and Phillip Island Day Tour from Melbourne, 6,052 pesos. Next is Great Ocean Road Tour, 5,706 pesos. Next naman is Puffing Billy and Hillsville Sanctuary Tour. Ito so far yung pinakamahal nating tour, which is 8,386 pesos. Then next is Sydney Attractions Pass. Itong activity naman na to ay included na dito yung Madame Tussauds, Wildlife Sydney, yung Sea Life Aquarium, and also yung entrance natin sa Sydney Eye Tower. Okay? So ang price po niyan is 2,170 pesos. Then next is yung Sky Feast o yung unlimited nating lunch na dun sa revolving restaurant dun sa Sydney Eye Tower. Ang price naman po nun is 3,641 pesos. Blue Mountains Tour, ang price naman nun is 10,915 pesos. So yung kanina sinabi ko, pinakamahal sa Melbourne, ito naman, pinakamahal naman to sa Sydney. Then next is Sydney Opera House Tour and Dining. So ito po, pwedeng wala ng dining, pero ako kasi kinuha ko yung may dining kasi mas matipid siya kung ika-calculate nyo sa presyo sa Australia. So yung Sydney Opera House Tour, yun yung merong in-house tour guide, yung mismong management ng Sydney Opera House, at makakapasok kayo sa loob, papakita sa inyo yung loob, i-explain sa inyo yung architecture, yung history, yung merong mga feud sa mga politics, ganyan, in-explain lahat. Though, bawal mag-video pag kami tao sa loob, pero makikita nyo sa inyong mga mata. So, pinagbawalan kami mag-video, pinagbawalan kami mag-picture sa mga ibang areas doon. Pero merong mga areas na papayagan kayo, okay? Lahat na nakita nyo sa vlog ko, yun, pinayagan tayo doon, okay? Again, ang price nun is 3,236 pesos, yung Sydney Opera House Tour and Dining. So, yung dining part naman nito is fish and chips na daming serving sa Opera Bar. Sydney Helicopter Tour. Ito naman po, ang presyo nito is 9,193 pesos. Ang dami nagtatanong about this one. Akala nila parang 30,000 pesos, ganyan, kasi helicopter, ganyan. Pero hindi po, 9,193 lang siya. Knowing na nasa Sydney na, mura na siya kapag ka nasa Sydney na ganyan. Though, pwedeng huwag nyo na itong gawin kung ayaw nyo. Pero kasi, parang makikita nyo yung overlooking view ng ano talaga kapag ka nag-ganito kayo, okay? Next is Taronga Zoo. Actually, wala talaga itong Taronga Zoo sa listahan natin noong una kasi gusto ko talaga walk-in price ako magbabayad. Yung dun mismo kapag ka nagpunta doon. Kaya lang, mas mahal po doon kesa sa Klook, okay? So, mas mura sa Klook ng Di Hamak. Huwag kayong mag-alala. Mas mura talaga kahit makita nyo man sa previous vlogs natin. So, yung Taronga Zoo is 1,475 pesos. So, lahat po ng yan ay kapag binok nyo sa Klook, you can use my Klook code. Lalabas dito sa screen para magkaroon kayo ng extra discount. Valid for 3 times yan as of now. Ewan ko kung magbabago soon, pero yan. And lahat ng mga tours and activities na minention ko sa inyo, ang presyo po na binayaran natin ay 50,774 pesos. O, diba? Ang pricing niya, yun lang, gusto ko lang sabihin ang pricing niya talaga, hindi siya mura, pero Australia, okay, again, maganda ang Australia, promise. Ngayon, sa gastos naman tayo. Yung gastos, naka-under dito yung cash na pinambayad natin, yung GCash payments na pinambayad natin, tapos yung bumawas sa credit card natin, okay? So, lahat ng to, pocket money lang, lahat lang ng ginastos natin doon. Kinain, yung pinambili ng mga yung mga Mikey, tapos Opal, lahat, mga pang-charge top-up, ganon, lahat na to guys. Basta pagtungtong natin doon, lahat, ultimo yung mga Skybus, lahat nandito na. So, sa cash, tayo po ay nag-withdraw doon ng $200 kung naaalala nyo. Pero doon sa $200, $50 lang ginagastos natin. Sa pilitan ko pang ginastos yung cash na to dahil kailangan ng coins doon sa vintage photo booth sa merong station sa Melbourne. So yun, kaya ko lang to ginamit para mabaryahan lang. So $50 po ang ating cash na ginastos. So 1,839 pesos ang katumbas nun. Next, GCash payment. Ang bumawas po sa GCash natin is 27,254 pesos. At ang credit card naman, ang na-bill sa atin sa credit card is 42,480 pesos with a total price of 71,573 pesos. Gastos talaga. Pero okay to. Ala naman ako regret sa mga naging experience natin dito. Gusto ko talaga siya lahat. Sadyang, pag pinagkukumpara ka lang na mas malaki na gastos natin sa Australia kaysa sa Europe. Okay? So, yun lang. Next
is extras. So sa extra guys, ang binayaran natin is ang Australia eSIM and also G-Insure na travel insurance kasi lagi naman tayo nag-i-insurance din, di ba? So yung Australia eSIM, ang binayaran natin is 2,231 pesos. Kung gusto niyo ng eSIM, yung fast na eSIM, ilalagay ko na lang din yung link sa ibaba. Tapos yung G-Insure travel insurance, 917 pesos lang yun. Whole stay na natin yan. And yung extras na yan, nagastos natin with a total price of 3,148 pesos, di ba? At ngayon, ito na po. Ito na po ang ano yun? Ito na ang the moment of truth. Ayan, the moment of truth na lang. By category na natin sasabihin. So, sa hotels, ang nagastos po natin is 63,588 pesos. Sa flights, ang nagastos natin is 54,518 pesos. Sa tours and activities, ang nagastos natin is 50,774 pesos. Sa gastos o yung cash, card, GCash payments. Ang liit kasi nasulat ng nasa sheet natin eh. So, ang gastos natin is 71,573 pesos at ang extra is 3,148 pesos with a total price of 243,603 pesos. O, diba? Yan guys ang nagastos natin. 243K dito sa Australia. Then, binalikan ko yung ginastos natin sa New Zealand kasi Oceania siya parehas. Tignan natin kung magkano ang nagastos natin sa New Zealand. Pag-comparehin natin, ang nagastos naman natin sa New Zealand is 189,400. O, diba? Mas mahal dito sa Australia. Pero, kung iisipin natin, sa New Zealand kasi, hindi siya solo travel. May mga kasama ako. So, ito, solo travel siya. So, yun. So, yun po nagastos natin sa Australia. And now, sa part naman na to, ngayon po, sasabihin ko sa inyo yung thoughts ko sa Sydney at yung thoughts ko sa Melbourne and yung thoughts ko kapag pinagsama sila kung sino yung mas angat for me, ganyan, okay? And ito po, disclaimer, opinion ko lang po ito. And kasi sa mga previous vlogs natin guys, mayroong mga pumupuri sa Sydney na parang medyo dinadown yung Melbourne. May mga pumupuri sa Melbourne na dinadown yung Sydney. Tapos yung mga taong based dun sa lugar na yon, parang feeling ko merong something hit na nangyayari sa comment section. Kaya please, opinion ko lang po ito and based lang to sa na-experience ko, which is, I think, peak naman yung parang experience ko. Wala akong something na na-experience na bad kasi nga malamig. Winter tayo nagpunta, di ba? Okay? So, let's go. Okay guys, so magsimula na muna tayo sa Melbourne. So, wait, medyo dumidilim na. Nakita nyo kasi screenshot ko po itong vlog na to. Kasalukuyan sa Batanes. And yun yung susunod na vlog after this one. And ito, alam nyo, based sa observation ko, naka-note sa akin para wala akong makalimutan. Yung Melbourne guys, for me, parang ano siya, parang isang area siya kapag if ever, parang mas okay siya sa mga teenagers, mas okay siya sa Gen Zs, ganyan, mas okay siya sa lahat. Kasi, more on mga street culture, cafes, ganyan, yung mga makikita nyo doon. And based nung nag-research din ako, even before tayo magpunta sa Australia, is competitive ang Melbourne sa coffee culture. Ganong level, okay? So, nagustuhan ko siya sa part na yon. And, ang isa pa sa nagustuhan ko is grabing daming day trips. From there, pwede kayo magpunta sa Puffing Billy. From there, pwede kayo magpunta sa mga Phillip Island, ganyan. At super dami pang mga day trips tulad ng mga Great Ocean Road Tour, ganyan. And meron ding mga outlets na nearby which is yung DFO South Wharf. And within the area is meron siyang free tram zone. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog, yung free tram zone po, meron po doong area na kapag doon kayo nag-ikot-ikot, lalo na kung nandun yung hotel nyo, hindi na kayo magbabayad ng kahit magkano pa yan. Libre siya sa tram basta as long as nandun kayo sa loob ng zone na yon. And, ang laki ng niload ko sa Mikey. Akala ko kasi meron kami pupuntahan ng friend ko sa labas ng Melbourne, pero wala naman pala kayo pinuntahan. So, kahit konting-konti lang yung i-load nyo sa Mikey card kung gusto nyo mangolekta ng card, ganyan. Ala kayong gagasasin sa transportation doon. Halos, kung magta-tram kayo, kung puro tram-tram lang kayo. Yun ang nagustuhan ko sa Melbourne. And, gusto ko yung vibe niya, like literally. Nagugustuhan ko siya, pero nung una, alam nyo, to be honest, sabi kong ganon, parang mas vibe ko yung Sydney, sabi kong ganyan. Pero nung nagpunta ko sa Melbourne, parang mas vibe ko na yung Melbourne. Pero, again, hindi ko tinapos doon yung ating verdict because hindi pa natin napupuntahan yung Sydney. And isa sa mga nagustuhan ko doon is yung European vibe niya. Makikita nyo sa mga buildings, ganyan. Na-enjoy ko yung part na yon. Tapos yung mga food, mas na-enjoy ko sa Melbourne kumpara sa Sydney. Kung pagkukumparahin sa food kung pagkukumparahin sa food. Tapos, ang na-enjoy ko sa kanya, based sa lamig, alam naman natin dahil sa position niya ng lugar, mas malamig sa Melbourne, which is yun yung mas gusto ko. As a person, alam niyo naman, mahilig ako sa malamig, ganyan. So for me, yun yung mga nakakaangat-angat sa Melbourne
kumpara sa Sydney for me. Sa mga ganong klaseng aspeto. Tapos more on culture talaga, more on street style, more on coffee, more on hipster, more on shopping. Parang yun. Pero okay din naman sa Sydney ang shopping, don't get me wrong. Sa Sydney naman, ang nagustuhan ko naman is, guys, ang ganda ng Sydney in general. Nung una, to be honest, sa mga taga-Sydney dyan, I'm so sorry. Kasi nung una parang sinabi ko, ay parang mas vibe ko yung parang mas vibe ko yung Melbourne naman. Pero yung Sydney parang kasing puro dagat-dagat lang. Parang ganon. Ano yun na, parang yun ang aking paunang iniisip nung una. Pero gusto ko pa rin ang Sydney pagkukumparahin lang sila. Kaya ganon ang iniisip ko. Kasi sabi ko, Opera House, okay, mapupuntahan natin yung Opera House, ganyan. Pero alam nyo, nung nagpunta ako na sa Sydney, nagustuhan ko siya. Though sa public transportation, hindi free. Walang free sa Sydney. But, ang kinaganda doon, napaka-convenient ng public transportation system. Mapa, light rail kayo, metro, bus, yun naman, super hindi, alang hassle. Napansin nyo, hindi tayo nag-taxi, hindi tayo nag-Uber or nag-Didi. Wala tayong sinakinagan, puro public transport tayo sa Australia. At guys, never tayong nalito doon sa sa mga sistema nila. Kasi napakaganda, napaka-organized. Okay? As long as mayroon kayong Opal card, yung Opal card po, yung screenshot ilalagay ko dito. Ayan. Bumili kayo ng Opal card kasi kakailanganin nyo yan. Isa pa, ang nagustuhan ko doon, syempre, andun po ang Sydney's cultural icon, which is ang Sydney Opera House. Nung part na nagpunta tayo doon, sabi kong ganyan, oh my God, parang na-inlove ako sa part ng Sydney Opera House. Doon sa part na yun, may upuan doon na favorite ko. Kung mapapansin nyo sa vlogs, lagi akong umuupo sa baba. Doon sa Sydney Opera House. Every night, bago natin i-wrap up yung night, pumupunta muna ako doon sa Circular Quay area para magpunta sa Sydney Opera House para umupo doon at magmuning-muning yung view yung Sydney Opera House, ganyan. Nagustuhan ko siya. Ang parang nagpapanalo, parang ang nagpa-win ng Sydney sa akin is nagustuhan ko, guys, yung ferry. Alam niyo yun? Like, hindi ako mahilig sa ferry talaga, pero natuwa ako doon sa Sydney because of meron na siyang city vibe. Then kapag ka nag-ferry ka, meron pang areas na pwede mo pang makita, which is from Circular Quay, pwede ka magpunta ng Manly, pwede ka magpunta ng Luna Park, pwede ka magpunta ng Watson's Bay, pwede ka magpunta ng Taronga Zoo, pwede ka magpunta ng kung saan-saan, ng Rose Bay. Kaya lang di natin napuntahan yun. Yan. So yun, nagustuhan ko siya. And yung lapit niya naman din sa Blue Mountains. Kasi Blue Mountains, for me, parang nagustuhan ko din siya. Lalo na yung Scenic World. Kahit takot ako sa mga mabilis na rides na ganyan, nagustuhan ko yung parang nakasabit lang tayo, ganyan. Tapos yung medyo naglalakad-lakad, nagustuhan ko din siya. And aside from that, guys, is gusto ko in general yung Sydney na yung light rail niya, yung nasa gitna lang lahat, ganun. Kasi sa Melbourne, medyo merong paganito, may paganyan, may paganon, pero doon po, isang ganun lang na straight, yung light rail. So, in general, for me, if mas ma-beach kayong person, if mas ma-iconic sites kayong person, if mas gusto niyo mga Sydney Opera House, mas gusto niyo may ferry, mas gusto niyo yung tipong best of both worlds, yung merong ferry tapos merong land transportation, yung tipong maganda, maingay, yung mga bar, nightlife, ganyan, is go for Sydney. And kung kayo naman po more like ma-food kayo, mahilig kayo mag-food trip, mahilig kayo sa mga arts, sa museums, mahilig kayo sa coffee, mahilig kayo sa merong mga libre, which is in transportation, at kung more like urban vibes kayong tao, ganyan, go for Melbourne, okay? So ako naman, personally naman, hirap na hirap akong mamili, pero kasi for me talaga, not to play it safe, na parang both gusto ko siya. Kasi gusto ko talaga. Don't get me wrong, gusto ko talaga parehas. Kasi nahirapan ako mag-decide nung una. Yung deciding factor, ginawa ko siya nung nasa dulo na ng trip. Yung pauwi na tayo. Nung day na nag-Bondi. Sabi ko ganyan, oh my God, parang kala ko nung una Melbourne yung gusto ko, pero ngayon parang Sydney na yung gusto ko. Pero parang naguluhan ako, guys. Parang feeling ko, ang maisasagot ko na lang ngayon, parang mas gusto ko yung Sydney ba o Melbourne? Naguguluhan talaga ako. Hindi ko siya magkaiba sila. Kaya lang kasi pinagkukumpara natin. So parang feeling ko tayo na lang sa akin. Kasi nung una, sa totoo lang, Melbourne talaga ako. Pero na nasa Sydney ako, Sydney naman ako na. Ganon. Ang hirap mag-isip kung ano yung tama kung masasabi sa inyo. Kasi magkaiba talaga siya. So kung ako naman ang tatanungin, kung magpupunta kayo sa Australia, ang puntahan nyo, parehas din. Kasi yan naman ang sikat. Pero kung isa lang ang pupuntahan nyo, kung ma-beach nga kayo, ganyan, at kung gusto nyo pinaka-icon, is magpunta kayo sa Sydney.
kapag gusto niyo yung mga culture, art, ganyan, magpunta kayo sa Melbourne. Pero ako, since parang medyo mas ma-culture akong tao, mas ma-museum akong tao, nakikita nyo naman, mas ma-street akong tao, Melbourne ang pipiliin kong una. Pero gusto ko din ang Sydney. Okay? Kung isa lang ang pupuntahan nyo. And kung ano naman, kung pupunta naman kayong tatalo naman kayo sa ibang lugar. Kunyari, pupunta kayo ng Perth, pupunta kayo ng Canberra, pupunta kayo ng Gold Coast, Brisbane, Tasmania. Parang for me, Sydney ang puntahan nyo. Kasi nung nag-check ako ng flights, mas mura yung from Sydney. Mas mura yung from Sydney na flight. So, yun lang naman. Okay? Yun lang naman so far, yung mga gusto ko sabihin sa iyo sa comparison. And now, magbibigay naman ako sa inyo ng tips pagka pupunta kayo ng Australia. Ito po ang mga tips natin. Super quick lang talaga ng tip natin. Number 1 is, guys, magkaiba po ang klima ng Northern Hemisphere at Southern Hemisphere na ganyan. At yung Southern Hemisphere ay sa atin medyo mainit, pero doon po winter, okay? So, kung pupunta kayo sa Australia, saka kahit saan pa man sa Oceania, is magpunta po kayo ng June, July, August. Malamig yon. Yung December, mainit yon. Yung January, mainit daw yon, sabi ng friend ko doon. So, tignan nyo mabuti yung mismong season nila. Ilalagay ko na lang dito yung mga seasons. Ayan, para makita nyo mabuti kung ano yung mga dapat yung ihanda. Tapos, tip pa, meron pong Australia na visitor visa, okay? So, hindi tayo visa-free doon, pero online lang. Meron akong vlog na ginawa, ilalagay ko yung link sa ibaba. Pwede kayo mag-apply ng 1 year, o pwede kayo mag-apply ng 10 years. Tulad ng sa akin, ang na-apply natin 10 years by mistake. Pero, okay naman, na-approve naman tayo kahit paano. Tapos, guys, kapag kayo po ay magsha-shopping, ito pa isang tip ko, magpunta kayo sa mga DFO. Tayo, ang napuntahan lang natin is yung South Wharf. Pero next time, parang gusto kong puntahan sa Sydney, yung Homebush. Basta yun yung gusto kong puntaan naman na DFO next time. Okay? And kapag pupunta kayo sa Sydney, kung first time travelers kayo, mas maire-recommend ko magpunta muna kayo sa Sydney and Melbourne. Then after nun, kung meron pa kayong extra budget, pwede kayong tumalon sa Gold Coast kasi maganda daw talaga ang Gold Coast, like literally. Pero syempre, as a first time travelers, kung ano yung mga pang turista talaga, yun talaga ang gusto nating unahin, di ba? Next tip ko po is sa Australia, karamihan cashless na talaga. Nag-withdraw ako ng cash, tapos sabi ko, grabe, $200 pa withdraw ko, sana pala 50 na lang kung pwedeng 50 or 100. Kasi guys, hindi ko talaga nagastos. Nasa wallet ko lang hanggang ngayon. Kasi tumatanggap sila ng GCash. Like yung card ha, GCash card, tap, credit card, tap, ganyan, super okay. Huwag kayong mag-alala dyan. Meron namang mga credit cards na, may mga credit cards, may mga ATM naman around. Pero pwedeng lagyan nyo na lang yung GoTime nyo, lagyan nyo na lang yung GCash nyo, lagyan nyo yung Maya nyo, tapos yun na lang ipang tap nyo. Depende kung ano yung preferred nyo, okay? Pero kapag pwede kayo mag-credit card para maka-earn kayo ng points at magamit nyo yun para makapag-redeem at claim ng miles, okay? Next tip ko naman is sa Australia po, medyo mahigpit ang biosecurity. So, tignan nyo mabuti online kung ano yung mga bawal nyong dalhin. Again, bawal kayong magdala ng kahit anong livestock na products, ganyan. Bawal kayong magdala ng pagkain nyo sa airport, ay sa aeroplano, tapos ilalabas nyo, kunyari, take out nyo, bawal po yan. And lahat ideklara nyo. Kapag kunyari, may gamot na kapag more than, may months ilalagay ko dito yung months sa screen kung ilang months, ideklara nyo yan. Kapag meron kayong dala napakadaming mga items na tingin yung hindi safe, na dire-diretso na declare nyo, i-declare nyo pa din. Kasi ang nakalagay, meron pong susulatan kayo na paper, nasa aeroplano pa lang, doon, titignan nyo doon kung ano yung mga meron ba kayong ganitong dala, may ganyan dala. At ang nakasulat doon, kapag hindi kayo sure sa dala nyo, i-declare nyo. Kasi mas okay nang i-declare, tapos i-check nila, hindi naman nila kayo sisingilin. Kesa hindi kayo nag-declare, tapos magkakaroon kayo ng penalty, di ba? Next, travel insurance is a must. Travel insurance is highly recommended, okay? So if ever kapag kayo sa Australia is mag-travel insurance kayo, why ang mahal po sa Australia? So para may mag-cover sa inyo just in case kung magkaroon kayo ng sama ng tiyan, sama ng pakiramdam, or may something na aksidenteng mangyari sa inyo. So kinakailangan nyo po yon. Okay? Then next is mag-install kayo ng mga applications. So ang i-recommend ko sa inyo application, guys, is number 1 is Google Maps. Super accurate ng Google Maps. Both Melbourne and Sydney na gamit natin yan. Super accurate ng bus, ng train, ng light rail, ng walking na tab doon. Super accurate. Next, kapag kunyari ayaw nyo namang mag-commute, mag-install kayo ng Uber or Ola. Okay? Next, para naman to sa New South Wales part, mag-install kayo ng Opal. Kasi sa Opal, pwede kayo doon
cash in. I mean, makapag-top up sa loob ng card kahit hindi na kayo magpunta sa mga machine, okay? Super okay niya. Then next na tip ko is magdala kayo ng Universal Travel Adapter. Kasi iba po ang itsura. Wait, meron ako dito, kukunin ko lang. Magdala po kayo ng Universal Travel Adapter. So ako, ito yung gamit ko. Ang gamit ko ay ang One World ng Momax. So ilalagay ko sa ibaba po yung link. If ever kung gusto nyo, maganda siya. Merong ganyan. Meron ditong pang type, wait, malabo siya. May pang type C, ayan. And also, ayan, meron ditong type C din na cable. Ayan, ganyan. Basta magdala kayo. Pero ang pinakamahalaga kung hindi nyo to gusto, is ito pong Australia na port. Kasi nagaganyan siya, oh. Nagaganon. So, pang Australia, ganito po kasi yung socket sa Australia. Ayan, para makita. Ay, socket tuloy. Yung isasaksak, ganyan po yung sa Australia. Okay? Next naman is mag-search kayo mabuti sa public transportation system nila. Kasi doon po ay magkaiba. Doon sa Sydney is pwedeng i-tap yung card. Ganyan, kahit yung Visa card, ganyan, Mastercard and Amex. Pwede doon. Pero sa Melbourne, I forgot kasi hindi ko na-try. Pero ilalagay ko dito sa screen yung pinakatama. Okay? And last but not the least, ang re-recommend ko sa inyo is kung hindi po masela ng tiyan nyo, yung tap water sa Australia ay drinkable. Okay? Pwedeng-pwede kayong uminom. Pwedeng-pwede nyo inumin. Kasi ako, doon ako nakatipid. Lahat ng gripo doon kapag kami nakita ko, iniinuman ko. Hindi naman ako nagkasakit sa tiyan. Ano po? Yun po. So, yun lang naman ang quick tips natin. If ever kung meron pa kayong tanong, i-drop nyo lang dyan sa comment section at sasagutin ko kayo. And yun po, dito na po nagtatapos ang ating Australia Travel Series. Abangan nyo pa po ang susunod na Australia Travel Series natin next year na yan, 2026. At ang pinaka-priority natin, sinasabi ko naman sa inyo, simula pa lang ng vlog natin, ay Tasmania, Perth, Canberra, Gold Coast, and Brisbane. If ever kung meron pa kayong suggestion na puntahan natin, is i-drop nyo lang sa comment section at i-consider natin. I mean, let's see if we can consider it. Yun ang tamang sabi o kasabihan, di ba? Again, this is Ivan de Guzman po at abangan nyo pa po ang susunod na vlog dahil lilipat na tayo sa next travel series natin at andito na tayo ngayon sa Batanes! So yun guys, again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!